ko this morning. Good morning. Ayan, papakilala ko sa inyo si Dr. Sheila Yap. Siya siyang pediatrician. Oo. Hello. Ayan, pag-uusapan kasi natin this morning, Dito? measles, diba, Doc? Ano ba sa Yes. Tagalog? Tama ba ako sa Tagalog ang measles is tigdas? Tigdas. Yan. Oo. Bakit ba nagkakatigdas ang isang tao? Iba pa yan dun sa mga bulutong, diba? Oo, isa yan sa mga common na viruses na nagkukos ng fever at saka rashes. Saan nakukuha yung virus na yan, Doc Sheila? In general, di ba ang virus airborne? So, ibig sabihin, nasa paligid lang natin. Okay. Sa hangin. Pero mas delikado kapag nagkaka-measles ang mga bata, Oo. diba? Mga mas bata sa 5 years old. 5 years old, anong dapat gawin natin kapag may measles yung mga 5 Una-una, years? Yes, ang Doc. pinaka-importante, prevention. So, bakuna. Bakuna. May bakuna para sa ilang months measles. kailangan? Ang recommendation ng WHO, before 1 year old. So, sa mga developing countries, kasama actually Asia, di ba? Asia, Pero, Africa, paano po 6 months up. 6 months. Tapos may booster dapat yon yung MMR. Tapos meron pa isa, 5 years old. Doc, paano po natin malalaman yung mga simptomas ng isang taong may tigdas? Paano niyo ma-differentiate ito sa mga rashes? Diba? Kasi parang red spotting din siya, diba? So, una, lagnat muna. Talagang mauuna ang lagnat. Opo. Tapos mga ilang days after, sabihin natin 4-5 days, magkaka-rashes. Ang pinakamadalas dito nag-uumpisa sa may likod ng tenga, Okay. tapos lalabas na sa muka, Okay. tapos bababa hanggang talampakan. Tapos ang lagnat, mataas, tuloy-tuloy. Hindi mawawala ang lagnat hanggat hindi bumababa yung rashes sa talampakan. So, makati rin yun sa katawan. Hindi naman, pero makikita mo yung bata, ubo ng ubo, Opo. matindi May ang bleeding sipon. ba yan? Wala Hindi, naman. wala. Talagang ano lang, high grade, mataas na lagnat. Vomiting, wala din, Doc. Meron, kasi di ba, masama ang pakiramdam nila, mataas ang lagnat. So, parang every part of your body masakit. Doc, may sinasabi silang parang may white spot daw yun sa mouth nila, di Oo, ba? sa Saan loob. ba banda? Makikita mo Ang agad tawag yun. doon, Koplik spot. Pero syempre, doktor lang ang makaka-identify. Hindi siya white talaga, medyo reddish. Nandun sa inner part ng bibig, sa tapat ng molar. So, nandito sa gilid. Okay. Meron bang tigdas na nagde-develop na parang hindi buong katawan yung nagkaka-rashes, pero tigdas na pala siya? Kung yon nangyayari yon kung ang bata nagkaroon ng isang bakuna, Opo. for example, so parang namomodify. Hindi na kompleto kasi. Oo, Okay. parang namomodify yung presentation. Opo. Pero generally, pag measles, talagang buong katawan. Opo. Nakakahawa po ba itong sakit na ito? Oo. Tulad ng kahit anong virus na nagkukos ng fever, nakakahawa. 4 Pero- days even before lumabas yung rashes, Opo. nakakahawa na. Paano ka po mahahawa dito? Ano yung mga possible ways na pwede kang mahawa dito sa measles? Dahil airborne, di ba, nasa hangin. So Okay. kung kasama mo yung bata, lahat ng magkakapatid, mahahawa, lalo na kung walang bakuna. Okay. Pero kung malakas yung resistensya mo, pwede namang possible na hindi ka na May mahawa. chance, pero mas malaki ang possibility. Okay. Doc, pakita po natin. Ito po yan. Sa buong katawan kumakalat, no? Oo, ganyan. So mapula siya, medyo flat yung rash. Okay. Ang tawag maculopapular kasi ganyan nga, Tsaka sabi niyo bilog. kanina parang hindi siya ganun kakate. It's more on the fever yung nagmamanifest talaga Tapos sa kanya. yung, kaya masama ang pakiramdam dahil ang sama ng ubo, tulo na tulo yung sipon, mapula mata, lahat yon. Tapos nangingitim yan. Pagkalabas niya hanggang talampakan, Opo. ang next na mangyayari, mangingitim. Okay, so pag nangitim na, nasa delikadong phase na ba yun? Hindi, actually, pagaling na yon. Pagaling na. Sa iba, nagbabalat pa. Yung pag ganyan, anong treatment ang kailangan natin gawin? Dahil virus, wala talagang specific na gamot. Okay. Supportive ang tawag. Gamutin mo yung sipon, Opo. gamutin mo ang ubo, gamutin mo ang dehydration. Siyempre, painumin ng maraming tubig. Pero yung ideal, di ba, yung oral rehydration Yes, salts. Yung yes po. ginagamit din sa mga diarrhea. Kasi merong ganun sa measles. Merong loose bowel movement. Okay.
Eh, yung mga nagkaroon na po ng measles before, possible ba sila na magkaroon ulit sila Hindi na. ng panibago? Ay, Hindi na. Yan yung mga isa sa mga sakit na once nagkaroon ka, Hindi meron ka na ng uulit. lifetime Okay. immunity May na mga tinatawag. tao din na hindi sila nagkakaroon dahil nakompleto nila yung bakuna, di ba? That's right. 75% ang protection kung isang bakuna mo. Kung may booster ka after 4 years, or una after 6 months, tapos after 4 years, almost 90+% na hindi ka na magkakaroon. Kamusta naman ang rate ng measles dito sa ating bansa? Actually, kung iisipin mo, dapat mababa na dahil Yes libre ang bakuna sa health center Opo. ng measles. Meron pa nga ang iba nagbibigay ng MMR. Pero meron pa rin kasi hindi nag-a-avail ng vaccination. So meron pa rin sabihin nating 10%, ganun. Opo. Ang problem kasi sa measles, yung komplikasyon. Madalas So, ano yung mga further risk niya? Yung complications very niya? common is Opo. pneumonia. So if may pneumonia, lalo na sa maliliit na bata, pwede nilang ikamatay kasi severe Yes. pneumonia. Pwedeng magkaroon ng meningitis kasi aakyat sa utak or encephalitis. Yan yung mga ayaw nating mangyaring komplikasyon. Tapos yung mga secondary infection nagli-lead sa bacterial Opo. infection. Doc, I have a question lang. Like, for example, di ba, sabi mo, 3 shots yan, di ba? Kunwari nakuha mo yung first shot on time, pero biglang nakalimutan mo na yung parent, nakalimutan niya ng ipa-injection ng second and third shot. Pwede mo pa bang kunin or habulin ito pag tumanda ka na? Pwede naman. Kasi yung susunod na vaccine na binibigay, yung MMR, combination yun ng measles, mumps, German measles. So binibigay yan kahit teenager ka na. Okay. Pwede. Ayan, yung mensahe niyo po para sa mga magulang na kailangan dapat ipabakuna nila yung mga kids nila. Totoo yun. Dahil ang measles is a very common viral illness na pwedeng mag-lead sa complications and eventually to death. Libre ang bakuna ng measles sa health center. So as early as 7 months, 9 months, pabakunahan. Kung pwede, ulitin after 6 months. Pwede pa yun, walang overdose sa injection. Oo. Okay. Kung ideally, ang after 6 months yung MMR para meron ng combination ng dalawa pang bakuna. Okay. Pero pwede rin measles na ulit. Opo. Tapos ipa-booster Habang bago may mag-aral. measles ka ba, bawal kumain ng ibang food? Like, kasi di ba may mga food na sobrang ang katinya sa katawan like pineapple, di ba? Wala namang bawal. Dapat nga kumain ka. Dapat healthy ang diet mo para mabilis kang gumaling. Ilang days ang tinatagal ng measles? Yung normal range niya? Oo, matagal. Mga Umabot ng 2 2 weeks. Oo. Pero Tapos, nakakahawa ka lang 4 days before the fever. So actually yun ang delikado, pero di di ba ba? ang una is fever? So, dapat 4 days before the fever, wala pang nagmamanifest na Oo. rashes, nakakahawa na yun. Oo, kasi kaya yun ang delikado, hindi mo alam. Pero kuwari naglagnat ka na, tapos nawala yung lagnat mo. After 4 days, nakakahawa ka pa rin. So talagang medyo mahaba ang duration ng illness. Di ba sabi mo kanina, Doc, medyo nagbablock yung mga rashes mo, na nawawala naman po ba yun o kailangan may pinapahid tayo para mawala Nagbabalat. siya? Magbabalat ka eh. Ang tawag desquamation. So pag nagbalat ka, makinis na ulit ang bata after ng sakit. Walang oral treatment naman for that one, for the Wala. adults. Just Yeah. paracetamol for fever. Tulad ng sabi ko kanina, oral rehydration solution para hindi ka manghina. Meron po ba tayong mga cases na matatanda naman po, yung sobrang geriatric na nagkakaroon pa rin sila ng measles? Very rare yun. Very rare. Kaya nga ang measles is a childhood illness. Okay. When it comes to the child naman po, paano naman po yun? Okay lang po ba na kahit may measles na yung bata, binababad pa nila sa araw? Is that okay? Kasi 'di ba yung mga kids natin, binababad natin sila sa sunlight. Kasi kung may sakit ang bata, syempre, mas gusto mong ilagay sila indoors. Dahil para maalagaan mo lang, masama ang pakiramdam Yes. nila. So, hindi talaga advisable din Okay. na ilabas. Doc Sheila, sa mga gustong kumontak po sa inyo, saan po ba nila kayo pwedeng matagpuan? May clinic ako sa UERN, tsaka sa De Los Santos Medical Center. And your contact number? Pwede po bang ibigay? May clinic landline Okay. at UERM Hospital. That's room 139.
0917-715-0861. Ayan. Maraming salamat po, Doc Okay. Sheila Yap. Isa siyang pediatrician. Thank you so much, Doc. Thank you.